Kamusta po tayong lahat after po ng shoutout. Shoutout muna kay Aaron. I-double check po natin kung ano po yung lagay at saka mag-update tayo. Intro bago po tayo pumunta sa Facebook. Meron na nga rin po pala tayong dadalhin doon pagpunta natin doon sa second project. Yung pinipinturahan na bahay ni Kuya Dean. Ako pala yung dala natin. Wall mirror, frameless. Hindi ko nabubuksan. Yan. Tapos susukatan na rin po agad nila yung basin para may kabit na. Pati ito, may ginawa yung unang pag-transfer po ng breakers bago po yung room partition. Sa room partition natin, basic lang yung ginagawa. Pero bukas po ay mag-assemble na po. Ipapasukatan na po natin sa basin. Master Ryan! Mga karos, good morning po, magandang araw. Kamusta po tayong lahat after po ng Christmas? December 26 po ngayon, araw po ng Martes. Bali ito, meron na po muna tayong gustong shoutout. Shoutout muna kay Ma'am Mutya. Ano po sila? Kliyente po sila nila Master Batang. Yan, God bless po sa inyo dyan kung hindi ako nagkakamali sa sa Dasma. Shoutout and ingat po palagi. Merry Christmas. Also, shoutout na rin kay Ma'am Cheska and Fiona from Malolos, Bulacan. God bless po sa inyo. Shoutout na rin kay Mrs. Susan Kuwasay ng Taal, Batangas. At saka shoutout na rin po and happy birthday kay Marjo. Yan, more birthdays to come pa po. Bale, ito mga karos, itong araw na to, papunta tayo sa Phase 4. Kakamustahin po natin yung tatlong project po natin doon na ongoing. Yung dalawang may end-lot corner, tsaka yung isang inner unit naman na mga row house. Bali, pupunta po tayo ron. I-double check po natin kung ano po yung lagay at saka mag-update tayo kung ano pa yung mga gagawin. Kakamustahin na rin po natin yung mga unit, itong ilang mga araw na lumipas dahil po sa bakasyon natin ngayong Pasko. So ito, samahan niyo po muli kami ngayong araw po ng Martes. Mag-update po tayo sa mga project natin para pagbalik po natin, ayan, naka-ready na po ulit tayo. God bless po and enjoy watching. Okay, after po ng ating intro, bago po tayo pumunta sa Phase 4, hinihintay ko lang si Mrs. Yan, magkapasama po tayo sa kanya. Dadaan na rin po tayo ng all home after po natin mag-update sa Phase 4. Ito nga po pala yung aming mga tools, mga dekuryente, mga accessories, yan, mga pintura na mga gagamitin pa po doon. Yung iba pang mga accessories, yan, lababo, para sa kitchen accessories, yan, nandito lahat. Meron na nga rin po pala tayong dadalhin doon pagpunta natin doon sa second project. You know, bali towel bar Black Series. Itong mga materialis na to, nadala ko accessories doon sa huling pinipinturahan na bahay ni Kuya Dindo sa Phase 4. Tapos ito yung wall mirror na hinintay ko. Yung frame nito black. Ayan. Hintayin lang natin si Mrs. Ayan mga karasa, ito kasama na natin si Mrs. Ayan, papasama po tayo sa kanya. Isa sa pinapatrabaho po natin kay Mrs. yung pag-handle din po ng mga purchasing. Kung hindi po ako, siya yung tumatrabaho po ng. Ayan, baka meron kang gustong batiin. Ayan, Merry Christmas po sa inyong lahat mga ka-row house. Tsaka sa pinapapa, yan, Merry Christmas din. Pag may time na lang, bisita kami dyan. You know, yan, shoutout po sa inyo Daddy George and Serrano family. Ayan, God bless. Noong nakaraang taon, bali, nandun po kami. Pero, syempre, mas pinili muna namin dito. Yan, meron kasi tayo mga naiwan na project, sabay-sabay, nag-aalala rin po tayo. Kahit po pag-uwi natin sa bahay, galing trabaho, yung utak po natin nandun sa mga bahay na ginagawa natin. Bali, hindi po madaling maging maging contractor. Masakit din po sa ulo kakaisip. Kaya hindi na po tayo lumayo. Dito na lang para nababantayan po natin yung mga project natin dito na malalapit. So tara, diretso na tayo sa Phase 4. Let's go. Mga karos, nandito na po tayo sa Phase 4. Yan, magbibigay muna ako ng update. Itong poste ng kalye, pagpasok po namin bukas, papaputol na po natin. Yan, binuksan ko yung mga ilaw. Bali yung switch button po nito nandito po sa may porch. Ayan, tapos ito naman pong pin light dito na dalawa at saka sa poste nandyan naman po sa may kwarto. Yung blind spot na po kasi, tapos lalabas pa po sila rito sa kwarto para buksan lang po doon. So at least pag kailangan nila ng ilaw sa kwarto, masisilip na po nila yung bandang dito sa corner. Ito yung mga ginawa rito kahapon.
Yan o. Yan, pansinin nyo yung pintura, halos magkakulay sila. Matingkad nga lang po kasi enamel yung ginamit. Sobrang pulido na. Ganda na. Yan, maraming salamat Kuya Dindo. Yan na. Pulido magtrabaho si Kuya Dindo. Yan. Tapos onting retouching paint na lang po yung iba. Clean out valve dito. Ito yung mga ginawa rito. Tapos linis na lang sa mga salamin. Yung pintuan, ayan o. Linis. Tapos papalitan pa po namin to. Lever type doorknob. Yan, hinihintay na po si Kuya Jun nito. Itong mga trabaho rito. Tapos dito, inabutan natin yung naka-primer coat po siya. Yan, pina-finish na po natin. Retouching na lang po to. Ayan. Itong color paint na ginamit sa kornisa, ito pong ginamit po rito sa cove ceiling. Dark gray. Dark gray na papunta na po sa black. Ito po yung mga pipinturahan. Yung kornisa, gagamitin po yan kapag naikabit na po yung aluminum kitchen cabinet. Pati ito, pinturahan din po. Varnish. Pero yung kulay niya parang ganito. Yan. Bar counter. Yan. Pipinturahan din po ito ng ating finishing painter na si Kuya Jun. So ayan yung mga gamit natin. Ito yung iba, mga pangano po ito, mga pang-varnish paint. Yan, sa toilet and bathroom, ito nga po pala yung dala natin, wall mirror, frameless. Hindi ko nabubuksan. Yan, kasi panghuli lang naman po ito para hindi po mahalikabukan. Tapos ito naman po yung towel bar. Tapos ito naman yung shower set. Yung basin type na lavatory para dito po yan. Yan, baka bukas padaanan na rin po natin sila Master Batang kasi pwede na po ikabit yung sliding dito. Tapos susukatan na rin po agad nila yung basin para may kabit na. Pati ito may kabit na rin. Ganda. Lalong gaganda to kapag natapos. Pulido na. Ito, lalo na rito, pulido na to. Linis na lang to. Tsaka dito sa labas. Yung retouch na lang yan. Retouching. Pati rito, solid na. Okay, doon naman tayo sa kabila. Dito naman po tayo sa ginagawa namin sa dulo. Yun o. Linis ng harapan. Nahakot po yung mga rito. Yung mga lupa na galing dito. So ito, marami pang hahakotin dito. Medyo mataas pa. Yun o. Yung pantay ng level naman po nito mga karos, yung nandun po. Yun o. Yan yung natural ground level nya. Marami pa po kaming tatabtabi na lupa rito at ililipat po rito sa unahan. So dito sa structure, halos nakaporma na. Proceed na tayo rito sa plastering. Pero may mga konting asintada pa po dun sa loob, sa may back area. Update sa mga materyales natin dito. Yan, may konting hollow blocks, buhangin pa. Tsaka dun, graba, buhangin. Yan, pagpasok ng buong tropa, pwede na umpisahan yung installation ng tiles sa poste, sa cladding. Tsaka pwede na rin pong wall plaster. Yan, wall plaster. Kapag pasok po natin dito, yan, ubusin po nila yan sa sa salandra or pagbibistay. Bibistayin po nila yan, lahat ng buhangin. Marami-raming palitadahan to, mahaba-haba. Ibang gamit natin. Ito yung deco stone, gagamitin sa wall cladding. Yung skim coat na to, hindi pa po namin nalilipat, pero gagamitin po to dun sa third project natin, itong huling pupuntahan natin. Yan, nadala po namin ng rito na nagde-deliver. Ayun yung pader natin. Tapos ito tataas pa po yan.
Tapos ito naman po asintadahan pa po yan. Pataas. Mga karos, marami pa tayong mga materialis dito. Nandyan nga po sa bubong yung ating gagamitin na long span roof dito. Ang hindi lang po available dito sa mga stocks natin para sa gagamitin dito yung yung flashing. Pero may gutter na rin, mga tubulars, yan, meron na rin po dyan sa taas. Yan, habangan ko lang tong natin, selfie camera, selfie stick. Ay, tripod. Ay, hollow blocks. Yan, pagpasok ng tropa bukas, sana ganito pa rin yung kaganda yung yung weather. Yan, CHB laying, wall plaster. Yan, pwede na mag-proceed. Then electrical. Yan, pwede na tayo sa electrical. Yan, tapos pwede na rin baklasin po to. Yung ginawa po namin doon, ililipat din po yung breaker. Ito, tatanggalin din po yan, ililipat dito. Yung sa likod. Yung hindi ko pa nabibili, yung para sa gagamiting tiles para dito sa poste. Wala pa po tayong on hand nito. Okay, lipat naman po tayo sa kabila. Let's go. Okay, dito naman po tayo sa ating third project. Yung pinuntahan nga pala natin dun sa dulo nitong phase 4 Lumina, yun yung ika-4. So, ayan yung update. Opya. Dito naman sa loob. Bali rito, yung mga gagawin pa rito, ikakabit yung mga ilaw. Tapos dadagdagan pa po ng bracing dito sa gilid. Yan, naka-cover din po yan ng polycarbonate. Grills, tapos mga ilaw po sa poste. Tapos installation din po ng tiles dito. Dito sa third project, marami-rami pa yung gagawin sa finishing. Tapos doon naman syempre sa fourth project, mas marami pong gagawin doon. Yan, mas marami yung gagawin kasi sinisimulan pa lang. Tapos ito, itutuloy po yung installation ng PVC panel. Tinatapos na po yung sa mga electrical. Tapos dito naman lahat po ng instruction at pinapagawa ni client owner dito. Nasunod naman po lahat. Lahat ng gusto niya rito. Tapos dito namin ginawa yung unang pag-transfer po ng breaker. Yan, papunta rito. Mas malinis nga siya tingnan kasi tago. Diba? Yan, nakatago siya. After po nitong installation ng mga PVC panel, installation naman po ng tiles bago po yung room partition. Sa room partition natin, basic lang yung ginagawa namin dito. Sinabing basic method, yung po yung paggamit po ng studs at saka ng mga drywalls. Kompleto na rin to. May mga pintuan na rin to. Yan, nakabili na rin tayo ng hamba rito. Tapos yung gagamitin po para sa kwarto. Yan, 1/4 na mga Shera boards. Hamba, solid, 70 by 210. Tapos ito, pwede na rin po natin ito pasukatan kay Master Batang. May mga gagawin pa rito. Yung drop ceiling pa natin. May mga drop ceiling pa po tayo dyan. After po ng partition, doon nagagawa ng 2 layer ng cove ceiling. Installation ng tiles, mas matrabaho nga lang po ng konti ito kaysa rito sa flooring. Yan, kaya hanggang ngayon ganito pa lang yung improvement. Tapos yung mga abang na lang ng linya ng outlet para po sa water heater at saka sa naman po rito, para naman po sa automatic washing machine. Yan, meron po tayong dyan, linya. Ayun yung niche. Trabaho nga lang to, pero pag nagawa, maganda naman kasi hindi na nangangailangan po ng ng mga towel holder. Yan na po yung magsisilbi. Yan, tiles pa sa flooring. Tapos sa kitchen counter, semi-granite ang gagamitin dito. Okay, yan lang din po muna yung update natin dito. Yan, pagpasok po ng tropa, tuloy-tuloy pa rin po yung trabaho natin dito. Lalo-lalo na ganyan po kaganda yung weather natin. Mga kalakal, mga retaso, mga sirohong mga ginamit sa materyales at pinagbaklasan. Bali mga karos, napupunta na po yan sa tropa. Tapos ibinibili po ng panggas nila or pang extrang pang merienda.
Ayan. Tara. Okay, dito naman kami ni Mrs. sa All Home. Apa, may tao po Ayan, dyan. Ayan, sa bilihan ng mga ilaw. Bali dito ko po pinapili si Sir para do sa third project namin ng mga ilaw. Ito yung napili niya para sa center light. Ganda rin to. So doon sa pinuntahan ko doon sa third project natin na inner na unit na isang row house, ano po yun? Isang center light lang po yun. Tapos yung para sa dining, nakapagpasa ako sa kanya ng 3 design. Ito po kasi filament. So bali ito, hindi na po natin bibilhin to. Filament light po kasi yan eh. Ganyan oh. Tapos ito yung napili po natin. Yan, bali gusto lang ni Sir daylight yung mga ilaw. Yan oh. Lakas din po lakas din po ng dating. Dalawang item lang yan pare na ilaw at saka yung pendant light. Malakas na ilaw pare daylight lang. Ito, 7. Yan, sige. Tatlo naman siya, sir. Tricolor na. Pero pagka sinindihan mo pwedeng makita yung nakapaharap. Yan. Yun oh. Wow, liwanag. White. Warm white. Cool white. Yun, ayos na. Yung pendant okay na rin na pare. Yan na po yung ating mga pinamili. Yung ilaw kasama na. Pare, Merry Christmas. Thank you. Salamat. Maaga pa naman eh. Pwede mo pa akong samahan. Tile center. Para sa poste nila, ginagawa natin doon sa dulo. Kila Sir Cloud. Mga karosa, ilang piraso lang yung ilaw na binili natin, 2. Pero hindi tayo bumili ng mura. Yan, binilan pa rin natin ng quality. Yan, 5,800. Naka-discount nga lang po ako ng malaki na discount malaki na discount kasi ngayon tayo bumili. Dapat to nasa 7,000 plus eh. 5,800. Yan. So, tara. Yan, sa tile center naman tayo. Tile center 60 by 60. Yan yung binili po natin. So hindi muna ako bumili ng sobra, sakto lang. Pati kasi yung parang pinaka plant box na ginawa namin, lalagyan din po namin ito. Yan, bagay po ito dun sa binili natin na gray na deco stone para sa cladding. Okay na po tayo rito. Saka na yung mga water closet, tsaka yung lavatory basin type. Marami pa naman pong dun. Marami pang kailangan na materyales pa. Okay na po yung mga tiles natin. Bali mga po to, porcelain tiles. Yan, bali sa sa original price nito nasa 200, pero nakakuha lang po natin ng 170 kasi bukod po dun sa nakasale yung mga tiles dito ay may less pa sa contractor. Yan, kahit pa paano, pamposte lang po to, umabot po siya ng ng 4,250. So pang poste pa lang po yan Yan, pamposte. Okay na tayo rito. Tara. Sige. Bago matapos tong vlog natin, daanan muna natin si Master Batang dito sa pwesto niya. Tao po. Shout out. Happy New Year. Pare. Merry Christmas. Wala namin Kapit kayo? Oo, nasa kasi. Kamusta yung pinagagawa ni Ma'am pare? Block 24. Meron na ba rito? May materialis ka na? Slide, kahit yung sliding. Pwede na ikabit to eh. Pero mag-a-assemble pa lang kayo? Bigay na
Bali dito mga karos, kaya nandito tayo. Siyempre, kinakamusta ko rin yung sinukatan nila. Ayun, nandito na nga pala yung ibang materialis. Sa sliding, ayun, nandito na. So, wala pa sila. Bigla na lobat yung camera natin. So, ayun nga. Wala pa po silang na-assemble. Pero bukas po ay mag-assemble na po sila para dun sa sliding door ng toilet and bathroom. Yan, pagpunta nila, ipapasukatan na po natin sa basin sa lavatory. Sige pare, una na ako. Master Ryan. Oo, ako na bahala doon sa cabinet. Okay. Ayun na. Ayan kay boss din. Ayun na. Tara. Yan, bumisita lang po kami rito. Yan na, mag-assemble na po sila. Okay, paano? Pahinga na tayo. Let's go.